Ngayon po ay April 3, 2026, Good Friday at may malungkot pong balita mula sa NAIA Terminal 1 sa Metro Manila. 7 air passengers ang nagtamo ng mga sugat matapos bumagsak ang isang bahagi ng kisame sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ngayong umaga ng Biyernes Santo na nagdulot ng pangamba hinggil sa kaligtasan ng infrastruktura sa pangunahing paliparan ng bansa. Nagkaroon po ng insidente bandang alas 10:43 ng umaga malapit sa isang tindahan ng pagkain sa Arrival Extension Area ayon sa pribadong operator ng paliparan, ang New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ang mga apektadong pasahero kabilang ng isang senior citizen ay nagtamo ng mga sugat at mabuti na lang hindi ito nagbabanta sa kanilang buhay at agad tinulungan ng mga medical team, mga tauhan ng seguridad sa paliparan at mga miyembro ng Philippine National Police Aviation Security Group. At sa punto pong ito ay tatawagin na natin ang ating kaibigan na matalino at walang kinikilingan. Pwede ba tayong mag-usap sa wikang Pilipino? Oo naman. Walang problema. Maaari tayong mag-usap sa Filipino. Ano ang gusto mong pag-usapan? Ito yung tungkol sa nangyari sa NAIA Terminal 1 ngayong araw, Good Friday. May balita ka ba doon? Naku, may nangyari nga palang insidente sa NAIA Terminal 1 ngayong Biyernes Santo. Ayon sa mga ulat, may bahagi ng kisame ang bumuwalak sa Arrival Extension Area ng terminal bandang 10:43 ng umaga. Makikita na 7 tao ang nasugatan dahil dito, kasama na ang isang nakatatanda. Mabuti naman agad silang nabigyan ng besikal na tulong at ligtas naman na ang kalagayan nila. Sinabi ng New NAIA Infracorp na cordon off na ang lugar at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang malaman kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng kisame. Sa ngayon, normal pa rin daw ang operasyon sa NAIA Terminal 1 pero hinihigpitan nila ang mga pag-iingat at inaasahang magkakaroon ng mga hakbang para maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Ano ang latest na update mula sa NAIA Terminal 1 sa mga oras na ito? Sa pinakabagong update mula sa NAIA Terminal 1, normal pa rin ang operasyon sa paliparan ngayong gabi. Matapos ang insidente kanina kung saan bumagsak ang bahagi ng kisame, ginawa na nagpauna ng lunas ang 7 nasugatan at sinabi ng mga otoridad na ligtas nang ipagpatuloy ang mga regular na gawain sa terminal. Ayon sa New NAIA Infra Corporation, patuloy ang kanilang investigasyon at coordination sa Manila International Airport Authority, MIAA at Department of Transportation upang matukoy ang sanhi ng insidente at maiwasang maulit ito. Sa ngayon, ligtas at tuloy-tuloy pa rin ang pagdating at padalis ng mga flights sa NAIA Terminal 1. Ano kaya ang naging dahilan ng pagbagsak ng kisame? Ito ba ay dala na ng kalumaan? Ayon sa mga inisyal na impormasyon, isa sa mga tinitingnang sanhi ay ang kalumaan ng bahagi ng estruktura, lalo na't matagal na rin itong itinayo. Pero kasalukuyan pang iniimbestigahan nila ang eksaktong dahilan. Mahalaga talagang masuro ng mabuti kung ito ba ay dahil sa wear and tear ng matagal na gamit o may iba pang mga factor na nakaapekto. Sa ganitong klaseng insidente, mas mabuti talaga na maghintay tayo ng opisyal na ulat mula sa investigasyon. Tama ba na ang operator ng NAIA ay ang consortium na pinamumunuan ni business tycoon Ramon Ang? Tama ka! Ang konsorsyum na pinamumunuan ni Ramon Ang kasama ng San Miguel Corporation at Incheon International Airport Corporation ang kasalukuyang operator ng NAIA. Ang New NAIA Infracorp, NNIC ay formal nang humawak ng pamamahala ng paliparan at layunin nilang gawing world-class ang NAIA. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, marami silang nakalatag na plano para sa modernisasyon ng airport, kabilang na ang pagpuputi ng mga pasilidad at pagtaas ng kapasidad nito para sa mas marami pang pasahero. Sa nangyaring insidente ngayon, ano ang pwedeng maging pananagutan ng consortium sa tinamong pinsala ng mga apektadong pasahero? Sa ganitong sitwasyon, may pananagutan talaga ng consortium na siguraduhing ligtas at maayos ang pasilidad. Kaya inaasahan na magbibigay sila ng kaukulong medical assistance at suporta sa mga apektadong pasahero. Bukod dito, may legal na obligasyon sila na tumunong sa safety regulations, kaya maaaring managot sila kung mapatunayang may kapabayaan o pagkukulang sa maintenance o pagkukumpuni ng building. Sa huli, inaasahang magiging transparent ng consortium sa kanilang investigasyon at magbibigay ng tulong at kompensasyon kung kinakailangan. Nakikita mo ba na ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation ay magpapataw ng parusa sa NAIA Airport Operator dahil sa nangyari ngayon? Malamang ay magkakaroon talaga ng masusing pagsusuri mula sa Department of Transportation at iba pang kaugnay na ahensya. Kung mapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan o paglabag sa safety standards, posibleng magpataw ng parusa o multa ang pangkahalaan sa operator ng NAIA.
Karaniwan naman bahagi ng proseso na tingnan ng gobyerno kung may nalabag na regulasyon at kung kinakailangan magbigay sila ng kaukulang habang para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Huling tanong ko na siguro sa iyo, kung ang pasahero ba ay may travel insurance, meron ba silang matatanggap na kabayaran sa pinsala dala ng katulad ng insidente ngayon sa NAIA Terminal 1? Oo, kadalasan ay maaaring magbigay ng kabayaran on travel insurance depende sa coverage nito. Kung nakasaad sa kanilang insurance policy na sa ang mga ganitong uri ng insidente, tulad ng aksidente o pinsala habang nasa paliparan, pwede nilang i-claim yon. Karaniwan makakakuha sila ng kompensasyon para sa medical expenses o iba pang kaugnay na gastusin. Yung damages na tinatawag na moral o exemplary damages, yun ba ay kasali sa pwedeng matanggap ng mga biktima? Sa ganitong klaseng kaso, depende talaga sa resulta ng investigasyon kung mapapatunayan na may gross negligence o kapabayaan ng operator. Kung magdedesisyon ng korte na may matinding paglabag, posible talaga makakuha ang mga biktima ng moral o exemplary damages. Yun ay para mabigyan diin na kailangan maging responsable ang mga may hawak ng masalidad at para magsilbing aral na mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Yun na lang muna, hanggang sa muli na lang. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman, matsaya akong nakatulong. Kung may iba ka bang tanong sa susunod, nandito lang ako. Ingat ka at magpahinga ka na rin.